series natin, napili ko pong ibigay na pagtalakay sa inyo or center of our discussion is the first word of our Lord on the cross. The first word, which is, Father, forgive them. Na kung napansin nyo, ito rin po ang ginamit ko na theme o tema ng aking worship. Amen po. So kapag po tayo ay gumagawa ng worship, gumagawa po tayo ng tema para mas alam po natin kung saan natin nais dalhin, lalo na po kung tayo po ang nagli-lead. So madali po sa isang worship leader na makakreate siya ng tema kung saan doon niya dadalhin ang mga nililid niya sa worship. So ang tema ko po is about yung forgiveness ng ating Panginoon. The description of this is the powerful statement of our Lord, when forgiving makes us more like our God. Sabi nga natin, kung ang Diyos nakapagpatawad, tayo din po kaya. 'Di ba? Dapat tayo rin daw po kaya. Kaya lang alam natin hindi ganoon kadali ang magpatawad. So again, ginamit ko po na theme yung forgiveness. At ginamit kong main passage, ang pinaka-sentro ng aking dibinasa ay mula po doon sa Luke chapter 23:34. Yun po yung Father, forgive them, na binanggit na unang wika ng ating Panginoon sa banal na krus. At napansin nyo, may ginamit po akong supplementary passage, yung pangalawang ginamit ko na binasa ko mula sa aklat ng mga gawa. Yung sa Acts po. Ginamit ko yon para isupplement niya at mas mapatibay niya kung tayo pinatawad ng Panginoon, then by all means dapat tayo mag-repent o magbalik loob tayo at magpakumbaba. Masarap po kasing magpatawad kapag nararamdaman na tayo mismo buong puso ay nagbabalik loob, nagpapakumbaba, at tinatanggap natin ang pagiging makasalanan. So ginamit ko po yung Acts 3 verse 19. Again, for the purpose po na lalo po nating matulungan yung nais mag-worship, kaya po dinidiscuss ko ito sa inyo. Binibigyan ko ng relasyon yung tema ng aking worship kanina at yung mga mga passage na ginamit ko. First, taken from Luke, yung sabi ko nga doon sa Father, forgive them, and yung supplementary is doon sa pagdating ko doon sa repentance, yung Acts 3 verse 19. Isa pong paalala, hindi naman po lahat pare-parehas na katulad ng ginawa kong outline ay ganito. So this is, for me, ginawa ko lang pong special para sa araw na ito na kaugnay po siya ng aking talk. Actually, kapag kami po nagtotok ng personal, ang ginagawa po namin dito, talk muna at saka namin pinapasok itong worship. Kasi ang ginawa ko po kanina ay tinatawag naming extended worship. When we say extended worship, the talk itself o yung talk mismo ang siyang nagbibigay ng diin sa worship na gagawin. So yun po. So mararamdaman mo with one spirit sa talk at sa worship, iisa ang inyong babaunin at iuuwi. Ngayon, may kaugnayan din kung titignan mo yung babaeng naghugas ng paa, which is si Maria, yung sa Ebanghelyo ngayon. Hinugasan ng paa ng Panginoon bilang pagpapakumbaba, pagtanggap at pagtanggap niya sa sarili niya bilang mababat makasalanan, at pagtingin niya sa Panginoon, pagbabalik niya ng gratitude sa Panginoon bilang kanyang tagapagligtas, na walang nagbigay ng tanging pagmamahal kung hindi ang Panginoong Hesus. Kaya kung sino man po sa atin nakaranas ng tanging pagmamahal na sa Panginoon lamang niya nakukuha, sa kabila ng pagiging worst na makasalanan, kilala po ang babaeng ito na napakatindi ng kasalanan, tinatawag na sa ibang sabi prostitute, pero sa totoo lang naman po siya po ay yung hindi naman sa katulad nung nagbebenta ng laman o kung ano paman. Siya po yung babaeng tinulungan din mapalayas ang 7 evil spirits sa kanyang katawan. And from that day on, wala na po siyang ginawa kung hindi magbalik ng tanaw ng utang na loob at love back the Lord. Mahalin din ng Panginoon dahil sa Panginoon niya nakuha ang tanging respeto at pagkilala at nirestore siya. Itinaas ang dangal at pagkatao niya. At kung tayo po yun, magagawa rin natin ang ginawa ng babaeng ito. She was saved to serve. Alam niyo kung mayroon po kayo nung book ko, yung Hope o yung Hoping in God, chapter 10 po yan. Ginamit ko po yung Ebanghelyo ngayon.
Yan po yung ginamit. Ang title po ng chapter 10 ko is Save to Serve. No? Lahat tayo, kaya natin, kung talagang tao sa puso ang ating pagtanaw ng utang na loob at pagsisisi sa Panginoon, talaga namang pagsisilbihan mo siya. Anong ginawa ng babaeng ito? Hinugasan niya ng pabango. Ibinuhos niya yung laman ng alabaster. At binuhos niya lahat sa Panginoon nang walang panghihinayang. Panghugas po yun pang-anoint at pang-balm, ano? Pero binigyan ng mali siya ni Judas. Sa tingin ng mundo, kapag ikaw ay may ginagawang sa Panginoon, pagbibigay ng kapurihan, minsan tayo kukutsain ng mundo. Kukwentahin yung mga anong halaga ng ginagawa natin. Sa mata ng Panginoon, magandang nakita, pero sa mata ni Judas ay pangit. Amen? At ito rin ang dahilan kung bakit lumala ang sitwasyon lalo nila. Ito po yung nag-pick, doon sa pangyayari kay Judas. Alam naman po natin si Judas ang nagkanulo at nagbenta sa Panginoon. Yung pong 30 pirasong pilak, hindi po ikauunlad ni Judas yun. We call it the symbol of insignificance. Wala pong halaga yon. Kaya lang, ano ang nabudyat kay Judas para ganun ang gawin niya, ang relasyon niya sa lahat ng nagiging mabuti sa Panginoon at lalo sa Panginoon? Kasi may resentment siya, mga minamahal na kapatid. Sometime later, i-discuss po natin at gagawin natin talk. May talk din po tayo about Judas. Amen po. So for now, tutok po tayo on the first word of our Lord. Father, forgive them. The first word, for they do not know what they are doing. So mga kapatid, when forgiving makes us more like our Lord. Amen po. So, bubuin ko po yung reading taken from Luke chapter 23 verse 34 to 37. Jesus kept saying, Father, forgive them because they do not know what they are doing. Then they divided his clothes among them by throwing dice. Meanwhile, the people stood looking on. The leaders were mocking him by saying, He saved others. Let him save himself, if he is the Messiah of God, the chosen one. The soldiers also made fun of Jesus by coming up and offering him sour wine, saying, If you are the King of Jews, save yourself. Mga kapatid, dito po makikita natin ang ilang klase at uri ng tao na nangungutya, nanlilibak, humahamon sa ating Panginoon. Yung mga leaders na siyang kumukutya at hinahamon siya, nagligtas siya ng iba. Bakit hindi niya iligtas ang kanyang sarili kung siya nga ang anak ng Diyos? Amen? Ang pinili. Ang mga sundalo rin naman, tinusok siya sa kanyang tagiliran at sila rin may sinisigaw. Kung ikaw nga ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang sarili mo. At meron pa po dyan. Nagsalita rin po yung bad criminal dyan, yung isang kriminal na nakapako rin sa tabi niya. Ang sabi niya, kung ikaw nga ang Mesaya, iligtas mo ang sarili mo, isama mo na rin kami. Amen po? So napakaganda pong pagnilayan nito. Hindi lang po basta ito, nilabasan ng salita ang Panginoon at nagwika. Hindi lang po doon. Dito po pinagkaloob niya sa atin ang pinaka-isa sa maganda at priceless gift. That is the gift of forgiveness. Here he became a better God. Forgiveness, brothers and sisters, is one of the true evidence of love. Katauhan at kakayahan ng isang taong nagpapahayag na siya'y umiibig o marunong magmahal kung siya ay magpapatawad. We cannot claim that we love and truly cares without knowing how to forgive. Habang nakikinig ka, kapatid, pagnilayan mo, sinasabi mong mahal mo ang Diyos, sinasabi nating iniibig ko ang Diyos, I care